Breaking news, matindi to, bumaliktad na lahat, tuluyan ang iniwan sa ere. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Breaking news po tayo. Ayun, breaking news. So, Pinky Lacson, tuluyan ng iniwan. Iniwan? Ito, basahin natin na itong breaking news, pambihira. Si Pinky Lacson, iniwan na. Nagkasulian na ng kandila. Ha? Pwede ba akong kumanta? And now, the end is near. Nako, Coach Oli ha, madalas merong nadadali dyan pag ganyan ang kinakanta. And so, pag na po, wala talaga sa tono. O, pag-usapan na lang natin ito, ha? O, basahin natin. O, Senator Panfilo Lacson, Chairperson, Committee on Accountability. Accountability ba yan? O, puro harang lang yan, eh. O, puro harang lang yan si Lacson. O, Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. May investigasyon bang ginagawa itong si Pinky Lacson? Wala naman. Puro lang naman. Ano? Proteksyon. Hindi investigasyon yung ginagawa nito si Pinky Lacson. Proteksyon. Pinoproteksyonan lang si ano. Dear Senate President Pinky Lacson, we understand that there are still additions or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations on the issues of corruption. Basahin nyo na lang yan. O, merong addition daw. O, sa madaling salita, si Subiri, si JB Ejercito at saka si Win Gatchalian, binawi yung pirma. In this regard, the undersigned would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until a final committee report has been prepared and to give us more time to study the final committee report. So, hindi sila makapag-submit ng final committee report. Alam nyo kung bakit? Ha? Kasi kalokohan nito mga nakalagay dyan. Ang kakasuhan nila, si Chis Escudero, si Jinggoy, at saka si Villanueva, apaka-traidor nitong si Ping Lacson talaga. Diba yung mga kakasuhan, no? Na si Cheese. Si Cheese, alam natin na hindi pumanig sa mga kagustuhan ng mga spoiled. Si Villanueva, alam naman natin, isa yan sa maaaring kumontra at kontra talaga sa nangyayaring mga kalokohan na nangyayari dyan. Oh, tapos yung isa si Jinggoy, isa din yan. 'Di ba? Na kumokontra din. Kung sino yung mga kumokontra, sila pa yung nasasangkot. Ngayon, kung sino pa yung mga tao na maaari ding bumoto ng no to impeach VP Sara, sila din yung sinasangkot. Grabe. Di ba yung una, no? Una talaga is yung mga kinanta is yung mga congressman, no? May mga kinantang congressman. Pero sa totoo lang, wala tayo masyadong nakikitang iniimbestagahan ni Ping. Hoy! Lacson! Napakagaling talaga. Wala tayong nakikita na iniimbestigahan nila na mga nabanggit nun. Wala. Pero ito ang nangyari. Mas tinutukan nila yung mga kapwa nila senador. So parang lumalabas naman pagtatraitor yun sa iyong mga kasama. Kaya kung tutusin talaga, no, ako, ayokong mag-judge, maging judgmental kay Senator Ping. Pero sa totoo lang, nawala yung bilib ko kay Lacson talaga. Dati bilib ako kay Lacson eh. Matapang, may paninindigan, pero talagang nawala lahat. Nawala. Kasi noon dati, nung panahon ni GMA, ni Gloria Macapagal Arroyo, di ba nagkaroon ng ganyan na problema? Talagang nilabanan nila Lacson yan. Di ba? Talagang nilalabanan nila. Pero eto, parang nadala na siya ngayon eh. Siguro parang na-trauma na siya doon sa nangyari sa kanya doon, nung panahon ni GMA. No, parang sinabi niya siguro sa isip niya na parang ayokong kalabanin ng administrasyon. Ayokong kalabanin ng ano. Baka magtagunan naman ako. Kaya naiintindihan din kita kahit papaano. Pero sa totoo lang,
Mas iba talaga nung si Senator Marcoleta ang humahawak ng Blue Ribbon Committee kaysa sa'yo po. 'Di ba? Ang laki ng pinagkaiba. Kasi oo, yes, investigador ka, pulis ka dati, iniisip nila, dapat ikaw ang humawak ng Blue Ribbon Committee kasi investigador ka, pulis ka. Sa totoo lang, hindi po kami nasasatisfied sa ginagawa mong pag-iimbestiga sa flood control project. Mas nasasatisfied pa kami kay Marcoleta. Kay Senator Marcoleta. Kasi sa totoo lang, hindi nyo na po matumbok yung talagang puno. 'Di ba? May limitasyon ng investigasyon na ginagawa nyo palagi. Kami ang nagnanakaw na ang mga kontraktor nasa kamara, nasa lower house, mga congressman. Itunuturo na nga. Ayun nga ang nakakainis eh. Tinuturo na. Kaya kasi sinasabi ko kanina, yung mga unang nabanggit, hindi talaga nila tinutumbok. Bagkos, yung mga kapwa senador nila, ang gusto nilang isabit. Parang mas tuwang-tuwa sila sa ganon. Kung tutusin, yung gusto nilang mga tumbukin yan, sila Cheese, si Jinggoy, si Villanueva, alam natin yan yung mga kontra sa impeachment. 'Di ba? Sa impeachment ni VP Sara. Pero tignan nyo, wala namang nakakasuhan dyan ng anti-impeach ng na gustong ma-impeach si VP Sara. Si Saldico, si Tambaluslos, at saka si Bongbong Marcos. Bakit ang gusto mong kasuhan yung mga kasamahan mo na mga senador? Pati yung dating senador na si Bong Revilla. Ang gago nito si Pinky Lacson talaga, parang bakla, no? Montakin mo, si Senator Bong lang si ex-Senator Bong di ba? Kita mo, parang nilaglag nila sa ere Kasama nila sa alyansa, tapos ganyan ang ginawa. Di ba? Walang nagawa yung pabudots-budots ni Bong. Parang ito rin napapansin natin, para si Bong parang naging sakripisyong tupa. O yan na sinasabi ko. No? Kapag maling kaibigan ang mga nasamahan mo, maliligaw ang landas mo. Ayan, naligaw ang landas ni Senator Bong, si ex-Senator Bong. I mean, traidor. Usually yan, nagtatanggulan, kayo magkakasama sa Senate. Yung iba magkakasama sa Congress, mga sa lower house, mga congressman. Ito si Pinky Lacson, wala. Talagang ilalaglag yung mga kapwa niya senador na wala namang kontrata, wala namang, hindi naman nag-astang contractor, wala namang ghost project, yun ang pilit idinadawit ng administrasyon. Kaya nga yun ang pinaka-unfair kay Lacson eh. 'Di ba? Yun gaya na sinabi ni Coach Oli. Diyan sa Kamara, sa mga congressman, binanggit lahat, no? May mga binanggit. May mga binanggit yung mga testigo sa flood control na mga dinawit ay congressman. Pero sa totoo lang, hanggat maaari ipinagtatakpan sila. Hanggat maaari pinoprotektahan sila. 'Di ba? Pero diyan sa Senado, 'di ba? Imbis na protektahan mo yung mga sarili mong kasama na ikaw mismo sa sarili mo bilang chairman ng Blue Ribbon, talagang imbestigahan mo kung talaga bang sila'y kasabwat o hindi, yung talagang pag-aralan mo, hindi. Mas gusto mo pa silang ilagay sa asupre. Ikaw mismo ang humihila sa kanila palabas. Dahil ba sila ay nagiging threat? Ibig sabihin, nagiging threat ba sila? Kaya ako nakikita ko dito sa totoo lang, nagiging threat sila sa Senado. Sila yung mga malalakas sa Senado. Sila yung maaaring mga magdagdag boto para hindi ma-impeach si VP Sara. Ganun nakikita ko Parang lahat ng mga taong kumokontra sa impeachment ni VP Sara, yun ang sinasabwat dito. 'Di ba? Kasi merong nangangarap na maging presidente. Merong nangangarap na maging vice president. So para matuloy yung pangarap nilang yun, kailangan kung sino ang mga taong kumukonekta sa Duterte ay matanggal, mawala. Yun lang ang nakikita ko 'Di ba? Para kasi, 'di ba? Meron pa bang ibang dahilan, 'di ba? Hindi naman pwedeng sabihin yung ikinakaso sa kanila, yun ang dahilan. Dahil wala naman talagang sapat na ebidensya ng party nila, Boying, etc., etc.
Ito naman, si Lacson sang-ayon. Ilan pa sa inyong gigipitin? Sa tingin nyo, pag nanatili si Tito Soto, maiimbestigahan talaga yung mastermind? Hindi nga. Sinong naniniwala sa inyo? Tanungin ko kayo. Sino nanonood dito na naniniwala pag inimbestigahan si Tito Soto, pag nagtuloy-tuloy na Senate President si Tito Soto at Blue Ribbon Chairman itong si Pinky Lacson, mapapalapit tayo sa mastermind? Baka kayong mga sikat na senador, kayong isusunod na gawing sacrificial lamb. Kayong susunod na fall guy. Ganyan ang ginagawa nila para kunwari meron silang natitiklop na big fish. Ang totoong big fish, buhaya. Yung buhaya doon na congressman. Yung buhaya doon sa Malacanang. O pagkatapos, halimbawa lang, makulong to si Cheese, papakulong nila si ano. Lumalabas pa rin yung baho ng Ghost Projects. Kailangan nilang pagtakpan. Sino isusunod ituturo sa inyo? Si Villar. Si Loren, dahil binubuko si Lebiste. Mga Cayetano, dahil naninindigan ayon sa batas. Sino pa? Lahat nga ng mga kontra, lahat ng hindi sumasang-ayon sa gusto nilang mangyari, lahat ng sumusuway sa kanila, ganun yan. 'Di ba? Kasi kahit tayo ayaw natin mag-isip ng ganun eh. Pero sila mismo yung naglalagay sa isip natin ng ganun. 'Di ba? Pagpalagay natin hindi lang sa mga impeachment yan kaya ginaganyan sila, mayroon pang ibang dahilan. Dahil sa hindi sila sumusunod sa gustong mangyari, yung mga taong nasasangkot diyan, yung mga senador na nasasangkot na hindi naman dapat. 'Di ba? Ginagawa nga naman silang sakripisyo. 'Di ba? Samantalang yung mga tunay na pinagbababanggit, ni isa wala tayong nakikitang iniimbestigahan. Ni isa wala tayong nakikitang napapanagot. 'Di ba? Ano ba inaantay ninyo? May galaw-galaw naman. Pasko daw. Lahat talaga kayo, babanatan kayo dyan sa Senado. Ito po bigyan natin ng komentaryo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pinapakasuhan etong mga senador. Kaya nga naman, may talagang natauhan. No, natauhan at binawi yung pirma. Kaya nga po, gisingin na natin yung senador. This is the time. Gumalaw-galaw na sila. Ayun. Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na Breaking news, kakapasok lang. ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Ay, sino si Joel Cruz? Joel. Baka karasi yun. Joel Cruz parang Jinggoy, announcer yun. Joel Villanueva, tsaka si Cheese Escudero. Ang galing, no? Ang galing mo. Ang galing mong traidor, Pinky Lacson. Hindi ka nagpakalalaki. Hindi naman sila ang tinuturong mastermind. Ako talaga na wala bilib ko. Wala na bilib ko diyan kay Lacson. Ewan ko na lang kung sino pa yung gustong bumilib diyan. Nagiging comedy na lang siya diyan, 'di ba? Wala, para silang ano diyan, parang ano na lang, parang puppet na lang ang labas nila diyan eh. Diba? Ayaw natin magsalita ng ganyan, ayaw natin magkomento ng ganyan, pero sila nga mismo ang nagsisiksik sa mga utak natin para makapag-isip tayo sa kanila ng ganyan. Parang halos wala na silang sariling pag-iisip. Diba? Wala na silang sariling pag-iisip, wala na silang desisyon sa sarili nila. Parang yung tama, yung mali, ginagawa nilang tama. Yung tama, ginagawa nilang mali. Diba? Mas tinitignan nila yung nangyayari ngayon, yung future hindi nila tinitignan. Nawala na yung paninindigan nila sa sarili nila. Samahan mong senador ang dinali mo. Ay, nako, Pinky. Villanueva at Cheese Escudero. Bukod sa administrative cases, liable din daw sila sa malversation of public funds, direct bribery, at plunder. Gayon din sina resigned Congressman Saldico, dating Senador Bong Revilla at former Representative Mitch Cahayon Uy. Di ba, ang pinapakasuhan? Wala namang congressman di ba? May Wala. congressman ba pinapakasuhan? Walang Si congressman, protektadong protektado.
Kaya sa totoo lang dati, ako nanonood ako ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee no si Marcoleta pa. Talagang excited ako sa mga mapapanood ko. No, kasi nga alam natin na talagang may pinupuntahan, talagang maganda talaga yung investigasyon. Pero ngayon hindi na ako nanonood ng investigasyon sa Blue Ribbon. Kasi talagang walang kakwenta-kwenta at alam naman natin na walang patutunguhan yan. Wala. Kaya wag na nating asahan yung flood control project ay mareresolba ngayong mga panahon na to. Hindi. Pwera na lang kung magpapalit na siguro sa susunod. Doon magkakaroon siguro ng resulta. Pero kung aasahan natin ngayon, magkakaroon ng sagot, hindi magkakaroon ng sagot dyan. Bagkos, ang magiging sagot dyan, yung mga sakripisyong ilalagay nila dyan. Yun ang mga kawawa. Senator Roby, ay si Bong Revilla, si Saldico, di ba? Kung mapapansin natin, lahat yan, kontra sa administrasyon. Si Saldico lang ang hindi. Kaya nga napapansin ko nga rin, di ba, sinabi ko kanina, lahat yan kontra sa administrasyon. Lahat ng kinakasuhan nila kontra sa administrasyon. Di ba? Wala silang kinasuhan na pro-administration. Eh si Bong Revilla naman kasi, alam natin, merong gap, merong parang hindi pagkakaunawaan ng mga Remulya at ang mga Revilla. Di ba? Yun ang naging chismis. So, yun din ang tinitignan na dahilan. Oo. Pero kumakanta kasi tinuturo yung mastermind. Nagigets nyo? So kung hindi ka kakampi namin, kung wala kang pakinabang sa amin, kung hindi mo ilalayo sa amin yung investigasyon, dadalihin namin kayo. Diba ganyan? Oh. Recommended for charges din sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, late Undersecretary Maria Catalina Cabral, Deped Yusek Trigiv Olivar at Maynard Mu. Alam mo ito, seryoso na ito ha. This is not a joke anymore. We are like on a martial law. Tamang-tama si Libiste eh. Yung sinisiwalat ang baho ng gobyerno, dadalihin talaga. Kailan natin ito papayagan? Parang ano ngayon, semi-martial law. Alam nyo mga kababayan, lahat po tayo may magagawa. Tayong mga simpleng mamamayan, mag-ingay tayo. Sa ating social media, we know the truth. Ilabas ninyo. Basta sa legal na paraan. May freedom of speech tayo. Ilabas po natin. Hindi to... This is regardless kung naniniwala tayo kila Cheese, Senator, kila Cheese, kila Villanueva, kila Jinggoy, kila Bong Revilla, kung sino-sino man, hindi yun ang issue. Ang issue dito, pangliligaw. Let them know na we know. Paalam natin sa kanila na alam natin. Yes. Huwag tayong titigil. Even yung mga vloggers na pinagluloko tayo, na kunwari, para sila sa taong bayan, kunwari DDE sila, kunwari ayaw nila si ganito, ayaw nila si Mar. Huwag tayo, sabihin ninyo, mag-ingay kayo. Pati rin naman yung mga politiko, kailan kayo magsasalita? Mga senador, kailan kayo gagalaw? Walang mangyayari dyan kung hindi nyo papalitan yung liderato. Alam nyo ang salot dyan? Ha? Alam nyo anong cancer niyan? Ang nasisira, Senado. Oh, sa totoo lang talaga. Yun naman talaga ang pangarap talaga ng na masira ang Senado. Kasi alam naman natin ang Senado, 'di ba? Halimbawa, 'di ba, katulad ng Kamara, may mga isinusulong sila pero kinokontra ng Senado. Ngayon, kung mabubuwag ang Senado, halimbawa, hihina, mawawala talaga yung mga taong may paninindigan diyan. Madali na silang 'di ba? Yun naman talaga ang gusto na mawala yung Senado Dahil nga kontrabandido ang Senado sa lahat ng mga desisyon na pwede nilang gawin. Hindi pinapalusot ng Senado kapag alam ng Senado na mali, hindi nila pinapalusot. Ngayon kung mawala sila, pwede na nilang mapalusot ang gusto nilang palusutin. 'Di ba? Kasi pagkatapos nyo dyan, aalis kayong lahat Matatapos ang termino nyo. Pero yung institusyon ng Senate, sira na. Kaya kung tutusin, dapat kumikilos na sila. Kung hindi nila gusto yung nangyayari, kung pumapangit na,
yung liderato dyan, dapat kumikilos na din naman sila. No, yung mga senador dyan, maiisip nila parang inuubos tayo, parang ano, di ba? Lahat tayo kinakasuhan isa-isa. Oh. Di ba dapat makaramdam na sila? Hindi dapat ganun. Kailangan kumilos na sila kung ganun na nangyayari. Kung alam naman nila na wala silang kasalanan, kung alam naman nila sa sarili nila na kami, matitino kaming tao at sinasabot, dapat kumilos sila, magsalita sila. Di ba? Hindi naman sa hiniimok sila, pero ano naman siguro, di ba? Karapatan naman nila yung ganun. Yun. Cancer yan si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Yun lang. Ayan no, sukdulan, ginawa na. Pinakakasuhan na kayo. Kayo ang kasama, kayong pinakakasuhan. Sa madaling salita, dinulo na kayo. Nilantad na yung totoong kulay ni Pinky Lacson. Nilantad na yung totoong kulay ni Tito Soto. Wala nang edit, wala nang pagkukunwari. Nilantad na nila yung katraidoran nila. And it's about time gumalaw kayo, mga senador. Kung hindi nyo tatanggalin yung cancer dyan sa inyo, masisira ang buong institusyon. Hindi lang kayo, mga senador. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.